May tanong ako sa inyo, naranasan nyo na ba na kayo ay nag-aayos ng inyong timbang tapos bumabagsak bigla ang energy level ninyo? O ito na, pakinggan nyo to, baka makatulong sa inyo ang video na to. So, nagda-diet ka raw, kumakain ka ng konti, active ka pa. Pero ang tanong, bakit parang lalo kang nalalambot? Bakit parang wala kang gana sa buhay mo? Baka you're missing the most important thing about your weight loss journey. Nutrient balance. Maraming crash diets ang tinatanggal ang mga essential calories pero kasama na rin dito ang mga vitamins and minerals that give you energy. Ilan sa mga nagkukulang na nutrients sa mga nagpapapayat usually ay magnesium, vitamin B, iron, protein, at omega-3 fatty acids. Kapag kulang ka sa mga ito, kahit nagbabawas ka ng timbang mo, tandaan na pwede pa rin pong bumaba ang kalidad ng buhay mo o yung quality of life. Bakit? Ganito usually ang mga ginagawa ng mga dieters. Mali ito ha, mali ito. Binabagsak nila ang calories nila to around 1,000 to 1,200 kilocalories per day. Yung iba, puro protein na lang kinakain. Yung iba, puro carbs lang kinakain. O yung iba, puro fat lang yung kinakain. Pero yung isa, puro itlog lang kinakain. Kaninong itlog? Yung iba pa, nagtatanggal ng food groups. Mostly din sa mga yan, puro processed low-calorie foods ang kinakain. Ang resulta niyan, very, very predictable po. Laging hilo, laging lutang sa trabaho, antukin kahit kakagising lamang at nahihirapang mag-concentrate. Ngayon, merong mga pwede po kayong gawin para mas maging sustainable actually ang inyong mga dieting habits. Una, huwag namang sobrang ibagsak ang inyong caloric intake. Hindi porke ibinababa po ninyo ang calories ninyo, okay na yun. Dapat tama pa rin po ang kalidad ng nutrients na mayroon kayo sa inyong plato kasi kung ibinaba nyo nga ang calories ninyo pero hindi naman sustainable, halos walang mangyayari sa inyo. Oo, maaaring momentarily, bababa yan, pero magpaplato yan. Pangalawa, magtanong at magpakonsulta sa isang dietitian dahil tama pong bilangin muna ninyo ang regular daily caloric intake ninyo at doon muna po tayo magbabase ng pagbabawas ng inyong number of calories per day. Baka kasi kung 1,000 to 1,200 kilocalories kayo, galing pala kayo sa 2,500 kilocalories, maaaring manghina talaga kayo niyan. Third, try nyo rin po na magpalit ng inyong mga kinakain the smarter way. Narito po ang ilang tips ko para sa inyo. Halimbawa, kung kayo po ay masyado natatakot sa calories at ang kinakain nyo lamang po sa umaga ay skyflakes at kape, nako, ay pwede nyo naman palitan yan ng oatmeal na prepared sa gabi. Lagyan nyo po ng chia seeds o ng flaxseed at ng fruit of your choice. Halimbawa, saging. Kung ano pa bang saging na gusto nyo o kung ano pa bang prutas na gusto niyo. Better carbohydrates, better din po ang magnesium content niyan. Kung kayo po ay sinasanay rin ang inyong mga sarili na panay chicken breast lamang kinakain all day, every day, sa katotohanan ng bagay, pwede pa rin po maging crash diet yan at hindi maganda ang pagbagsak niyan. Pwede nyo naman pong i-rotate yan with tofu, munggo, pwede rin pong eggs, pwede rin pong sardines, pwede rin pong tuna, at iba pa. Again, eat a variety of foods every day dahil walang iisang uri ng pagkain lamang ang makapagbibigay ng lahat ng kinakailangan mong sustansya sa buong araw. Hindi rin po makukompleto ang swaps natin kung walang panulak, di ba? Ngayon, kung mahilig po kayo sa diet sodas, hindi ko po sinasuggest na yan ang inumin ninyo dahil sa iba pang mga chemical na laman ng mga diet sodas na yan. Try to go more natural like lemon ginger water or lemon water na lamang or cucumber water na lamang. Walang calories halos, digestion friendly pa rin ang mga yan. Isa pang tip, try to add color to your plate. Pula mula sa kamatis, green mula sa malunggay, orange mula sa carrots, purple mula sa talong. Lahat ng yan, friendly na sa bulsa, masustansya pa dahil packed with fiber, with antioxidants, and with phytonutrients. At kung kaya mo pa, magpa-check up ka rin po ng iyong laboratorio. Minsan yung pagod mo po pwedeng mababa pala sa vitamin B12 or sa ferritin. Tandaan po na ang pagpapababa ng ating mga timbang kinakailangan sustainable at hindi dapat makasira sa inyong mental and physical health and also on your quality of life. Hindi sustainable ang pagiging miserable. At ayun po, sana po ay may natutunan naman kayo sa video na ito para naging worthwhile ang ilang minuto ko po sa inyo na hiniram. Kung mayroon man kayong natutunan, paki-share sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!